Amen. Makakamtan natin lahat ng mga pangako ito kung taos-puso natin susundin ang kanyang mga utos. Amen. Amen. Nangyayari po ang bawat isa sa atin, makapagbukas po kayo sa aklat po ng Deuteronomio, chapter 7, verse 12. Ang sabi po rito, ito po yung kapahayagan ng Diyos sa bayang Israel sa pamamagitan po ng kanyang lingkod na si Moises. Ang sabi po, kung taos-puso ninyong susundin ang mga utos na ito, tutuparin naman ni Yahweh ang kanyang kasunduan at patuloy niya kayong iibigin tulad ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Iibigin, pagpapalain, pararaminin niya kayo. Magkakaroon kayo ng maraming anak at bibigyan ng masaganang ani, inumin at langis. Pararaminin niya ang inyong mga hayop. Tutuparin niya ito pagdating ninyo sa lupain ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Pagpapalain niya kayo ng higit sa alinmang bansa. Walang magiging baog sa inyo, maging tao o maging alagang hayop man. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman. Alinman sa mga sakit na ipinaranas sa mga Ehipsyo ay hindi niya padadapuin sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Pupuksain ninyo ang lahat ng bansa ipinasakop ni Yahweh na inyong Diyos. Pupuksain ninyo ang lahat ng bansa ipapasakop ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyo silang kaawaan, huwag din ninyong sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Yan ang patibong na naghihintay sa inyo. Huwag ninyong ikabahala kung paano nyo matatalo ang mga makapangyarihang bansang ito. Huwag kayong matatakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos sa Paraon at sa buong Ehipsyo. Ang malalagim na salot na kanyang ipinadala at ang mga babalaghang ipinakita niya na inabas niya kayo roon. Ganon din ang mga gagawin niya sa mga taong niya na kinatatakutan ninyo. Maliban dyan, si Yahweh na inyong Diyos ay magpapadala ng kaguluhan sa kanila hanggang sa lupusang malipol, pati iyong mga nakapagtatago at mga mag-aantay. Hindi kayo dapat matakot sa kanila sapagkat kasama ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh, ang dakila at makapangyarihang Diyos. Unti-unti silang nilikunin ni Yahweh, hindi sila umupusan agad, baka hindi ninyo makaya ang mga mababangis na hayop. Ngunit tiyak na ipapasakot sila sa inyo ni Yahweh. Sila ininituhin niya sa matinding takot hanggang sa lubusang manipol. Ipapabiyag niya sa inyo ang kanilang mga hari. Babaon ninyo sila sa limot. Isa man sa kanila ay walang makatatalo sa inyo hanggang sa manipol ninyo sila. Sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pagnanasahan ang mga pilak at itong ginamit sa mga iyan sapagkat ito'y aming magiging patibong sa inyo dahil yun ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Huwag kayong mag-uwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam sapagkat iyon ay magiging dahilan ng iyong kapahamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa kaya dapat ituloy na kasuklam-suklam. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Bukad pa lamang po, no? Ang sabi po, kung taos-puso ninyong susundin. Amen. Yes po natin, ang sabi po rito, kung taos-puso ninyong susundin. Gusto po ba natin maranasan ang mga pangako ng Diyos? Amen. Wala po yata tao. Amen. Gusto po ba natin maranasan ang mga pangako ng Diyos sa ating Amen. buhay? Amen. Ang sabi po rito, kung buong puso niyo susundin ang mga utos na ito, tutuparin naman ng Diyos ang kanyang kasunduan at patuloy niyo kayong iibigin. Amen? Amen. Amen. Yan po kabuti ang Diyos sa buhay ng mga isa sa atin. Amen. Amen. Patuloy niya po tayong sasamahan sa bawat laban. Amen. Patuloy niya po tayong aakayin patungo sa katagumpayan. Amen. Patuloy niyo po tayong mamahalin, ibigin. Patuloy po siya magpo-provide sa bawat isa sa atin. Patuloy po ang kanyang presensya sa buhay ng bawat isa sa atin.
Patuloy niya po tayong pagpapalain, lalo sa lahat ng sakit karamdaman. Patuloy niya pong pagtatagumpayin ang bawat isa sa atin. Sa bawat laban po na nararanasan ng bawat isa. Amen? Kung susundin po natin ang tuntunin ng Diyos, ang mga utos ng Diyos, kung ang puso natin sa paglilingkuran at pamahain. Amen? Sabi po dito, hindi ka daw po iiwan ng Diyos. Patuloy ka niyang sasamahan sa bawat laban. Amen? Sa bawat laban mo sa buhay mo. Amen? Alalahanin mo daw kung ano. Amen? Sabi po ni Moises sa kanyang mga nasasakupan, no? Alalahanin niyo kung ano yung ginawa ng Diyos sa Paraon nung kayo pinalaya niya rin. Amen? Lahat ng mga mahimalang bagay ay ginawa ng Diyos para makaligtas ang bansa niya. Amen? Amen. Di po ba? Kamangha-mangha po ang gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po ang gagawin natin? Patuloy lang natin alalahanin ang Diyos. Amen? Patuloy lang natin alalahanin ang Diyos sa bawat oras ng ating mga buhay. Amen? Kung tayo po'y patuloy na nagkakamali, alalahanin natin ang Diyos kung ano yung ginawa niya sa ating mga buhay. Amen? Patuloy tayo ngayon ng tawad. Amen? At patuloy na baguhin ang ating sarili. Hingin natin sa Diyos yan. Sapagkat ang Diyos lamang ang may kakayanang magpabago sa isang tao. Hindi ako, hindi ikaw, hindi ating mga sarili. Bagos sa tulong lamang ng Diyos tayo magtatagumpay. Amen? Sa buhay na ito. Amen? Patuloy natin alalahanin yung ginawa ng Diyos. Kung bakit ka narito. Amen? Sa bawat laban ng buhay natin, sa bawat ating nararanasan, sa bawat pagsubok na ating pinagdaraanan, patuloy lamang natin alalahanin ng Diyos. Amen? At patuloy natin makukuha kung ano ba yung mga utos niya, yung mga tuntunin niya. Amen? Kasi kung di natin alam yung utos, kung di natin alam yung tuntunin, ano yung susundin natin? Ano si Pedro? Basahin mo kasi yung doon mo makikita ang Diyos. Doon mo mababasa kung ano yung mga nais at ibig niya, gampanan mo sa buhay mo. Amen. Amen. At lagi mo siyang alalahanin. Alalahanin mo na minsan sa buhay ng ating mga heroes of faith, amen, humanap ang Diyos. Nagpakita ng mga kamanghamanghang bagay. Amen. Gayun din ang Panginoon Jesus. Amen. Nagpakita siya ng isang halimbawa na dapat namin tularan. Sa kamanghamanghang pagliligtas. Amen. Sa walang kakwenta-kwenta natin mga buhay. Amen. Buhay niya ang naging katumbas ng ating mga kasalanan. Amen. Alalahanin po natin yung ginawa ng Diyos. Amen. Alalahanin po natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Amen. Sa ating mga buhay. Ano man yung pinagdaraanan mo, kapatid? Alalahanin mo ang Diyos. Amen. Ano kaya nangyari dito sa mga sa mga sinabihan ni Moises? Sa palagay niyo, sumunod sila. Amen. Sa palagay niyo, natanggap nila yung pangako ng Diyos. Amen. Basahin mo natin sa aklat ng Hebreo. Hebreo chapter 3. Amen. Dito na po tayo, simulan natin sa 7. Sabi po rito, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag na ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng mga sa pagmumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Na doon ako'y tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon na nakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahi nito. At aking sinabi, lagi silang nagkakamali sa kanilang mga puso. Ngunit hindi nila na nakikilala ang aking mga daan. Ano pa't isinumpa sa aking kagalitan. Sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Magsipag-ingat kayo sa mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanina man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo ay magpangaralan sa isa't isa sa araw samantalang sinasabi, ngayon baka pagmatigasin ng sinuman sa inyo ang dala ng kasalanan. Amen? Hindi sila nakapasok. Ano pong sabi ron? Dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso, dahil sa kanilang kalikuan, dahil hindi nila sinunod ang Diyos. Amen?
ang Diyos ay nagalit sa kanila. 40 taon. Tama ba? 40 taon na nakakita ang aking mga gawa. 40 years na nakita nila yung mga himalang gawa ng Diyos, pero hindi pa rin sila tumalinaw. Amen. Hindi nila nakamtan yung kapahingahan sa lupang pinangako ng Diyos sa kanyang mga hinuno. Hindi nila nakamtan. So, ito ay magsisilbing aral sa atin na bawat isa daw sa atin ay magpaalalahanan. Amen. Paalalahanan natin ng bawat isa na ang Diyos po ay patuloy na nag-a-administrate sa mundo ito. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, ating Panginoong Diyos. Amen. Patuloy po na gumaganap ang Diyos sa mundong ito. Patuloy po siyang gumaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit hindi natin makita? Kasi hindi mo siya inaalala. Amen? Kapag busy ka na sa mga bagay sa buhay mo, sa problema mo, sa pagsubok, amen, sa mga alalahanin mo, hindi mo na nakikita yung blessing. Amen? Bakit ba tayo nandito? Amen? Dahil sa blessing? Gusto natin ang blessing ng Diyos? Amen? Yun po ang mahirap. Dahil blessing lang yung nakikita mo, hindi mo nakikita yung ginagawa ng blesser. Kaya hindi mo siya naaalala, once na natanggap mo na yung blessing, bali wala na. Amen? Mababaw sa puso mo. Mababaw sa puso ng sino man sa atin. Kapag tumanggap tayo ng biyaya sa Diyos, at mas pinipili pa namin na talikuran siya. Sa kabila ng kanyang kamanghamanghang gawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Simple lamang po ang nais at ibig na ipahiwatig sa atin ng Diyos. Magpaalalahanan tayo. Amen? Responsibilidad po ng bawat isa sa atin na paalalahanan ang bawat isa na may mabuting Diyos. May mabuting Diyos na umiibig sa atin. Amen. Amen? At may mga pangako siya sa ating mga ninuno na gusto niyang ipalasap sa bawat isa sa atin. Gustong ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Paalala naman po natin sa bawat isa sa atin na minsan may ginawang mahimalang bagay ng Diyos sa buhay at sa buhay. Amen? At anuman po ang ating mga nararanasang pagsubok, anuman po ang ating mga pinagdaraanan sa buhay, ang sabi po ng John chapter 15 verse 20, alalahanin niyo na walang alipin. Walang alipin ang nakahigit sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, kung ano yung dinaranas mo ngayon, ay higit. Amen? Tayo alipin ng Diyos. Tayo mga lingkod ng Diyos. Amen? Sino po dito yung lingkod ng Diyos? Amen. Amen? Sino po dito yung lingkod ng Diyos? Isa pa po. Sino po dito yung lingkod ng Diyos? Amen. Lahat tayo. Inaari natin ang ating sarili na lingkod ng Diyos. At siya po ating Panginoon. So kung dumaranas ka ng bigat, higit ang dinanas ng Diyos. Sapagkat sabi po rin, walang sino mang alipin ang nakahigit sa kanyang Panginoon. So kung ano yung pinagdaraanan mo ngayon, higit ang dinanas ng Diyos dyan. Amen. Higit ang dinanas ng Panginoon dyan. Amen. Bigat ka na ba? Baka triple, baka hindi na, baka 10 times pa. Ang bigat ng pinagdaanan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Para lamang maligtas ka at ako. Ang bawat isa sa atin. Amen. Bigat na bigat ka na ba sa financial, emotional, physical? Amen. Bigat na po ba ang bawat isa sa atin? Amen. Masigit po ang nararanasan ng Kristo. Kaya naman po mga kapatid ko, iyon po ang nais ipahiwatig ng Diyos sa atin. Patuloy tayo magpaalalahanan, magpalakasan. Amen. Sapagkat mabuti ang Diyos. Amen. Amen. Mabuti ang Diyos sa bawat isa. Gusto ng Diyos, patuloy tayong ibigin, patuloy tayong samahan sa bawat laban ng ating buhay. Sumunod lamang po tayo sa mga nais at ibig niya. Yun lamang po ang hiling ng Diyos. At sabi niya po sa kanyang paalala, ay patuloy daw po tayo magpaalalahanan. Amen. Na minsan, sa buhay mo may ginawang himala ang Diyos. Kaya tayo narito. Sa ating mga buhay, lagi natin alalahanin ang Diyos. Amen. Sa bawat plano, sa bawat gagampanan natin, sa ating mga buhay, sa ating mga gawain, sa labas man, sa loob ng church, sa man tayong dapat naroon, alalahanin mo ang Diyos. Amen. Sapagkat nasa Kanya ang katagumpayan. Nasa Diyos po ang katagumpayan sa buhay na ito. Amen. Amen. Sapagkat kung naranasan mo na ang kapigatian sa mundo,
Ang kayamanan sa mundo na ginawa natin yan, naranasan na yan ng Panginoong Jesus. Amen? At siya'y nagtagumpay. Kung siya po ang sinusundan natin, siya po ang tinitingala natin, sigurado ang katagumpayan ng buhay ng bawat isa. Amen. Sige po, hanggang dito na lamang po ang mga pangako po ng Diyos. Amen? Ulitin ko po, ano po pangako ng Diyos? Tutuparan niya po yung mga pangako niya sa ating mga ninuno. Amen? Makakamtan natin lahat ng mga pangako ito kung taos-puso natin susundin ang kanyang mga utos. Amen. Kung taos-puso po natin siya paglilingkuran, ay makakamtan mo natin ang lahat. Amen? Napakarami po niyan. Pangako ng Diyos, lahat po yan makakamtan mo. Sumunod lamang po tayo sa Diyos. At patuloy po natin palakpakan ng Diyos. Welcome po natin ang buhay ng Diyos sa susunod pong tatayo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Brother Sir.